Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Astig mo talaga Mr. Sakamoto, lalo na nung pinagbabalibag mo yung mga kalaban kamakailan, abat kahit retirado na ay napakaasintado pa, ayun patay ang mga tanga wasak ang mga panga. Narinig na nga ito ng asawa ni Sakamoto at anong patay-patay daw ang sinasabi nitong si Shin. Huwag mo sabihing bumalik ka sa pagiging hitman ayusin mo buhay mo, banat na nga nito na lubos kinataranta ni Sakamoto, sabay paalala na magfa-file siya ng divorce kapag sinuway nito ang family rule nila. Nagkadetalbog-talbog na nga ang taba ni Sakamoto sa pag-oo na siyang nagpangiti naman sa kanyang asawa at mabuti na raw na nagkakaintindihan at malinaw ang lahat. Dito na nga nito binanatan sa isip si Shin at apakadaldal daw kasi nito tsaka pinatulog lang naman daw niya lahat ng nakalaban nila kamakailan. Kalaunan ay isinama na nga ni Sakamoto si Shin sa isang katabing Chinatown, para bumili ng siopaw na naglalabas lamang ng 50 piraso kada araw, at para raw sa mag-ina niya. Naantig naman ang damdamin ng binata nang marinig ito at talagang mahal na mahal daw ni Mr. Sakamoto ang pamilya nito, at dito na nga naisip ang tanungin ng ating bida kung ano raw ba yung family rule na sinasabi ng kanyang asawa. Deadma nga lang dito si Sakamoto hanggang sa bigla na lamang may lumutang na babae sa bandang taas nila. At sa kasamaang palad ay nahulog sa bida natin na siyang nagsanhi ng pagkapisak ng mga biniling siopaw nito. Di pa man nagtatagal ay eksena na rin ng isang grupo ng mga lalaki na tila humahabol dito sa dalaga, habang sa gilid naman ay nagmo-moment pair nitong si Sakamoto dahil sa mga naipit na siopaw. Buong tapang namang nakipaglaban ang dalaga sa mga lalaki bagamat mag-isa lamang ito, na sa una ay nasasabayan pa nito hanggang sa ma-corner na ito at mahawakan ni Kalbo. Nang maglabas ng patalim ang kalaban ay dito na nga pumagitna si Sakamoto, pati si Shin na binanatan ang Kalbo. Nakawala na nga rito ang dalaga ngunit panibagong batch ng kalaban ang dumating na may dalang mga piu-piu, kaya naman takbo na lamang ang ating mga bida buhat-buhat ang dalagang nagtataka at sino raw ba sila. Samantala, pagkabuisit naman ang nadama ni Boss Bunot alias Lampaso, at paanong nakawala raw ang dalaga na pinahahunting nito. Ito na nga lang daw ang natitira sa mga pinatay nilang clan nito pero di peren daw nila mahuling mga bobo sila. Sa may tumulong nga kasi boss para makatakas kanina ang dalaga, palibhasa mukha kang bunot kaya ako na naman pinagdidiskitahan mo, rason na nga nito na lubos kinabuisit ng boss. Walang ano-ano ibigla na lamang nagulat ang lahat ng mamaalam na si Boy Rason, nakagagawa ng 2 hitman na pinatawag ni Boss Bunot, at inutusan nitong hanapin ang dalaga at makuha ang susi na dala nito kahit ano pa man ang mangyari, pagkat ito raw ang magbibigay daan para mapasa kanila ang buong black market. Samantala, nagulat naman si Shin nang malaman na anak ng mafia family itong dalaga, at di lang basta mafia pagkat angkan pa raw ng mga law. Dito na nga napatanong si Shin kung ano raw ba kailangan sa kanya ng mga humahabol dito. Ayon naman sa dalaga ay habol daw ng mga ito ang susi na kanyang dala, ang susi na magbubukas ng natatagong vault ng kanilang angkan. Mas mahalaga pa ba yan sa buhay mo itapon mo na lang kaya, banat naman nga ni Shin na lubos kinagalit ng dalaga, dahil itinaya ng kanyang mismong mga magulang ang mga buhay nito maprotektahan lamang ang susi na ito, na siyang ipinagkatiwala sa kanya. Tsaka hindi nyo naman ito problema, ika na nga ng dalaga, sabay umalis na, ngunit bago pa man ito makaalis ay biglang nagsalita si Sakamoto, at tinanong ang dalaga kung marunong daw ba itong gumawa ng siopaw. Bagamat nagtataka sa tanong ng ating bida ay oo naman ang dalaga, at dito na nga sinabi ni Sakamoto kay Shin na ililigtas nila ang dalaga, sa kondisyon nga raw na igagawa sila nito ng siopaw kapag nakaligtas sila. Walang ano-ano ibigla nang ang dumating sa eksena ang mga hitman kanina, na siyang sumipa sa ating bida ayon tumilapon sa kabilang building. Lubos kinagulat na nga ito ni Shin, habang nakilala naman agad ito ng dalaga, na sila Sunhee at Bacho, ang kambal na hitman. Mga sag-apa raw sa pera ngunit walang palya sa mga target nito, at kilalang ginagawang sketches ang ulo ng mga biktima nito. Di na nga nagsayang pa ng oras si Shin at inatake na ang isa sa mga ito, ngunit basic hinarang lamang nito at tinanong ang binata kung galit daw ba ito dahil pinatay nila ang mataba kanina. Abat good luck sa inyo mga tanga pagkat ang matabang sinasabi nyo ay ang nag-iisang Taro Sakamoto, ribat na nga ni Shin, hanggang siyang tunay nga, di pa man ito tapos magsalita ay bigla na lamang sumalansang sa sahig ang isa sa mga hitman, na siyang binanatan nga ni Sakamoto na bigla na lamang lumutang mula sa kung saan. Sa lakas nito ay nabutas na nga ang rooftop ng nasabing building, na lubos kinagulat ng dalaga habang pagtataka naman ang nadama ng mga hitman at sino raw itong tabachoy na ito.
Dedma nga lang ang ating bida habang binaling naman ng mga hitman ang atensyon sa dalaga at ibigay na nga lang daw sa kanila ang susi ng matapos na. Di naman nagpatinag ang dalaga at sinabing magkamatayan ng araw ay di niya pera nito ibibigay sa kanila. Edi wow, ganyang-ganyan din sinabi ng Erpat at Ermet po bago sila namatay. Ribat naman nga ng kalaban, na lubos kinagalit ng dalaga kaya lumusob. Ayon binalibag na nga ni Sakamoto at mas importante na magawa siya nito ng siopaw kaysa mamatay ito. Todo protekta na nga dito si Sakamoto na lubos pinagtaka ng dalaga, at bakit kailangang itaya nito ang buhay para sa kanya. Walang ano-ano'y pa-flashback na nga ganap ni Sakamoto at pinakita ang moment nila ng kanyang asawa, kung saan batid ang pagkabwisit ng kanyang asawa sa kanyang trabaho nang makita ang dugo sa kanyang mukha, at bakit kailangan daw itong gawin ni Sakamoto. Rason naman ng ating bida na para may budget siya pang regalo rito na lubos kinabwisit pa lalo ng kanyang asawa at inayawan ang kanyang regalo. Kung di nga raw nito babaguhin ang gawain nito, ay siguro'y di raw talaga sila para sa isa't isa, sabay tumalon sa bangin. Abat syempre to the rescue naman ang nagmamahal na burat, na agad inagapan ang lablab niya. O kita mo natakot ka na mawala ako, ganun din sa iba, bawat tao may nagmamahal at malulungkot kung mawawala sila. Kaya ay pandako mo sakin, na kailanman hindi ka napapatay, yan ang magiging rule natin, at simula ngayon, embis na pumatay, ilaan mo ang buhay mo para iligtas ang ibang tao, ika na nga ng asawa niya. Naantig na naman nga puso ni Shin nang makita ang iniisip ni Sakamoto, at dito sinabihan ang binata na huwag na papatay na siya nilang rule. Oo naman si Shin hanggang sa kalaunan ay inatake na sila ng magkambal na hitman. Sinabayan na nga ito ni Sakamoto gamit lamang ang mga gamit pangkusina na laman ng lugar na iyon, na lubos kinabahala ng kambal at napagtantong may galawan din itong mataba na kaharap nila. Kalaunan ay napilitan na nga ang dalawa na ilabas ang kanilang alas, at sabay na inatake si Sakamoto gamit ang pangmalakasang teknik na lubos pinagmalaki ng dalawa, at sisiguraduhin daw nilang geneling na karne ang kakalabasan ng tabachoy nating bida. Abat basic iniwasan nga lang ito ni Sakamoto, with matching moral support galing kay Shin, na kinabahala ng kalaban at panong naiwasan daw ito ng ating bida na pagkataba-taba, ni hindi man lang daw nagalusan. Babanat pa nga sanang muli ang dalawa ngunit inunahan na ni Sakamoto, ayon tamba si Kalbo gamit lamang ang isang kaldero. Kinagalit na nga ito ng isa pa sa kambal kaya ayon lumusab din, ngunit kinawoli lamang ng ating bida, na lubos kinagulat ng tanga. Nang mapagtantong walang pan-apat sa ating bida ay itinuon na nga lang nito ang atensyon sa dalaga, na siya nangang inagapan ni Shin, sabay last hit ni Sakamoto gamit ang isang ref ayon tulog ang mga bobo. Napatanong naman ang dalaga kung sino raw ba talaga ang dalawa. Mga simpleng trabahador ika naman ni Sakamoto, habang pinapapak ang isang alimango. Samantala, buryong naman na itong si Boss Bunot at asa na raw yung kambal na hitman na pinapakuha niya ng susi. Buwisit simpleng susi na nga lang daw di pa makuha ng mga ito, hanggang sa magulat na lamang ito sa paglutang ng ating mga bida kasama ang mga hitman niyang walang kwenta. Sino raw sila, ika na nga nito hanggang sa muling magulat ng tutukan ng patalim ng dalaga. Todo sorry na nga ito sa mga nagawa niya at gagawin daw lahat huwag lamang siyang patayin, na kinagalit naman ng dalaga at wala raw magagawa ang kakangawa nito para maibalik ang buhay ng kanyang mga magulang. Ayun nga at sandamakmak na bukol ang natanggap nito mula sa dalaga, habang nainggit naman itong si Shin at gusto ring makibanat, ayun binanatan tuloy ni Sakamoto sa isip nito at huwag daw bida-bida. Kalaunan ay binuksan na nga nila ang vault na pinag-aagawan ng lahat, na siyang naglalaman ng samet-saring kayamanan mula sa iba't ibang henerasyon ng angka ng Lo. Abat feeling close na nga ang ating mga bida na nakisawsaw din sa paghalungkat ng mga kayamanan, hanggang sa dito na nga nila makita ang alak na iniwan ng Erpat ng dalaga para sa kanya. Naiyak na nga sa tuwa ang dalaga, na nagngangalang Xiaotang, at niyaya ang ating mga bida na mag-inuman bilang kanyang pasasalamat, at ang naipit na siopaw na nga ang naging pulutan nila. Kinabukasan ay matinding hangover na nga ang nadama ni Sakamoto, habang gulat naman ang nadama ni Shin nang makita si Xiaotang, at bakit daw nandirito sa mayaman naman ito. Ayon naman sa dalaga ay di niya gagalawin ang mga pamana niya, tsaka wala raw siyang trabaho kaya nandirito, na kinabwisit na nga ni Shin habang pagkamangha naman ang nadama nito kay Mr. Sakamoto dahil nakita niya nga raw ang pa-flashback nito kamakailan. Dito na nga nag-abot si Sakamoto ng notebook sa binata ukol sa Sakamoto family rules na siya na rin daw susundin ni Shin since isa na siya sa kanila, na lubos kinatuwa na nga ng binata.
Unang-una na nga sa rule nila ay ang bawal pumatay, na kung susuwayin daw ni Shin ay siya mismo ang papatay dito. Kala ko ba bawal pumatay, ribat na nga lang ni Shin hanggang sa pinakita naman ang mga misteryosong lalaki na ito na sinasabing ang bounty raw ng ating bida ay 1 billion yen. Sakin Lods kahit like at subscribe mo lang sapat na, hihi. Salamat.